Yo, what's up mga tropa peeps? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At ang topic po natin ngayon ay patungkol po dito sa inilabas na balita ng PNP na ito daw po nga 7 na mga POI or person of interest na sinasabing may kinalaman dito sa nangyari kay Kerwin Espinosa ay nag-negative daw po sa test. Alam niyo na kung anong test 'yon. So, nag-negative daw po at sabi naman ng nung spokesperson, marami daw pong kumbaga'y dahilan kung bakit yung minsan ay nagne-negative. Pero meron pong sinabi doon itong ating spokesperson at napanood natin na sinabi nga po na meron pong ilang mga kagamitan na illegal or wala pong papeles ang dala-dala po nitong mga PNP na ito na nahuli o nadapule doon po sa may tinatawag na dead end. Alam yan ng mga taga-Albuera. At ito daw po ay bahay ng isang kaibigan ng isang congressman. Nako, ito po yung sinabi nitong spokesperson ng PNP o yung hindi ko siya kilala pero siya yung nagbalita patungkol po dito sa nangyari kay Kerwin Espinosa. Panoorin po ninyo. For the record po ma'am, ang result po ng parapin ay negative. Okay, meaning? Pero marami po kasi yung pamamaraan na posible po na kung bakit hindi ka po magka-gunpowder residue. May mga insidente po. Kaya po sinasabi niya na hindi po conclude. Halimbawa po, kung ang gumamit po ng tao na magpapatok ng firearms ay naka-gloves, naka-long sleeve, at marami pa pong mga chemicals na pwedeng gamitin na kung halimbawa pa gusto mong hugasan ng iyong kamay. Kasi sinasabi po natin na hindi po siya conclusive. Hindi naman po ibig sabihin na negative sila ay hindi na po sila nagpapatok ng kanilang firearms. Ako po, mahilig po ako manood ng mga ng mga action movies, lalo na po yung mga sniper movies na yan. Ako, kaya alam ko na yung pong mga ganito nga pangyayari, pwede po talaga na hindi po magpositibo sa test ang isa pong gumawa ng ganyan. So, sinabi kasi ni General Jean Fajardo na sniper daw po ang gumawa nito kay Kerwin Espinosa. Opo, according po kay Regional Director Jacob Migad, ito pong tao na may-ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Kung maaari po na wag muna po natin banggitin sapagkat ito po ay kasama doon sa patuloy na iniimbestigahan po ng Police Regional Office 8 po. Sir, natawag pa rin sa kanya, persons of interest pa rin. Yes. Persons of interest pa rin po. Even if status sila rin pa. Ang kaso po, ang persons of interest po, only in so far po as the shooting incident is concerned po. Pero po dun sa sa possession po ng firearms, yung sa R8 and 591 as possession, sila po ay mga... Pero sir, ang malinaw, naka-duty sila ng mga oras na yun for Ormoc City Police. Tama po, kung matatandaan po natin, yung mismo pong city director po ang kasama po yung kanyang chief intelligence officer po ng unit po nila at 5 land officers po. So, ito pong spokesperson, ayaw po na sabihin ang pangalan nung congressman na popular daw po, kilala daw po doon sa lugar na iyon. Pero, meron po kasi nga binanggit itong si Kerwin Espinosa na isang kongresista at hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na ito po ay si Richard Gomez. Binanggit ni Kerwin Espinosa yan, ilang beses niya nga nabanggit yan. At tinatanong nga niya kung bakit nandoon daw ang mga PNP ng Ormoc sa kanilang lugar doon sa Albuera. 'Di ba? Kaya po ito ay kumbaga napaka lalim na investigasyon ang dapat po na gawin ng ating PNP dahil ang mga nababanggit pong pangalan ay mga kilala at mga artista dati. Tapos ngayon congressman pa, 'di ba? Re-electionist. Nako, medyo talagang mabigat po ang mga paratang at mabigat po ang mga sagutan na ating nakikita sa SOCMED. At
eto na nga po, naku, nakita natin ang isang post sa FB na kung saan ay meron pong comment etong si Bato de la Rosa sa nangyari patungkol dito kay Kerwin Espinosa. Nako, eto po ang sagot ni Kerwin Espinosa sa sinabi na yan ni Bato de la Rosa. Panoorin po ninyo. Pero sir, people got confused about the video na lumabas po na parang 50-50 po kayo. Was it true po? Oo, kasi parang nag-malfunction yung yung heart ko. Siguro dahil sa nervyos at dahil din sa dami na dugo na lumabas sa akin. Sir, may lumalabas sa mga post sa social media na drama lang daw ang buong pangyayaring to. Anong masasabi mo? Yan ay kalukuhan. Magpabaril ka ng dito sa dibdib, tago sa braso mo, tapos matamaan pa yung bata, matamaan pa yung kapatid ko. Siguro po ay pamilyar kayo doon sa video na sinasabi ni Kerwin Espinosa na kung saan ay meron po siyang video na nakita nating parang nahihirapan po siyang huminga. At yun nga daw po ay dahil sa siya'y ninenervyos. Sino ba naman hindi ninenervyos nun? Kung ikay tamaan sa may dibdib, di ba? Malapit na po yan sa kasing-kasing daw niya o dito po sa puso. Kaya po, kahit naman yata sino natamaan ng ganyan, mahihirapang huminga panandalian, di ba? At alam nyo, dapat nga matuwa na lang ang mga tao na nakaligtas si Kerwin dito po sa nangyaring insidente na ito. Pero dahil nga po, kumbaga marami kasing nasagasaan si Kerwin nitong lumabas siya sa kulungan. Nung madismiss ang mga kaso na isinampa sa kanya, lahat po yan ay kumbaga marami po talaga ang kumbaga mga nganib na matamaan ng kanyang paglabas. At unang-una na po siyempre dito sa mga tinamaan ay si Bato de la Rosa. At alam naman nating lahat na nung sinabi ni Kerwin Espinosa na siya po ay drug lord daw, di ba? Under duress siya nun may paliwanag siya dito. Panoorin po natin. Yung tinatawag na self-confess sa panahon na yon na ako ay nag-testimony sa Senado. Kung wag kayong magsabi sa akin na hipokrito na sagot ang gagawin kong sagot. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo at ikaw, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak. Pati pagpatay ni Dr. Jose Rizal, aaminin ko sa panahon na yon. Kaya po, nagtataka ko, marami po ang gumagamit ng salita na self-confessed drug lord etong si Kerwin Espinosa. Di ba nga na-dismiss na nga yung mga kaso niya, nakalaya na nga siya at hindi po napatunayan na siya ay talagang drug lord, di ba? Bakit ginagamit pa rin po yun? At isa sa mga gumagamit niya ay etong si Richard Gomez. Na ewan ko bakit ganun ang kanyang pagputak o pagkuda dito sa issue na ito ni Kerwin Espinosa. Mukhang mainit si Richard Gomez dito kay Kerwin Espinosa dahil unang-una nga po siyang pumutak. Kaya nga si Kerwin kahit na nandun pa sa ospital at nakahiga, nag-live at sinasabi nga na kumbaga dinedebunk niya na sinasabihan siya na scripted, arte lang yung nangyari sa kanya. Samantalang paano nga magiging scripted yun o arte lang? Diyos ko, pinaliwanag nga niya, di ba? Paano mangyaring scripted kung nandun yung kapatid mo sa tabi na posibleng matamaan din
kung ikay magpapagurgurmi, 'di ba? Ay nako, yan po ay isang malaking kalokohan at sinabi na rin po ng PNP na wala pong ganyan. Hindi po totoo na meron po silang kumbaga wala silang nakikitang dahilan para sabihin o walang ebidensya para po sabihin na ito ay isang gurgurmi o isang acting lamang ito ni Kerwin Espinosa. Ngayon po, ang susunod ko pong ipapakita sa inyong video ay ang tingin ko maaring dahilan kung bakit itong si Bato de la Rosa ay gigil na gigil dito kay Kerwin. Ako dito sa Pilipinas, November 17, November 17. So, dumating ako ng around 11 p.m. or more or less. Sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko. So diyan po sa sa video na yan, nako. Nakita niyo naman po kung gaano ka seryoso ang pagsasalita na iyan ni Kerwin Espinosa at talagang dawit na dawit si Bato de la Rosa dito po sa kanyang mga sinabi. 'Di ba? Kaya po pwedeng itong si Kerwin Espinosa ay maging maging witness talaga or complainant doon po sa ICC. Kung sakali po na pupunta si Kerwin doon at demanda niya siguro si Bato at si Digong patungkol sa nangyari sa kanyang ama at sa kanya mismo na ilang taon po siyang nakulong. Ngayon, syempre si Bato de la Rosa, di ba? Sumasagot kagad yan kapag may issue. Ito po yung sagot ni Bato de la Rosa dyan kay Kerwin. Nakausap ko lang siya isang bisis. Yung gabi lang na yun, after ng Senate hearing, kasi nabagabag ako talaga dahil nga sinabi niya na si Espinido daw ay tumatanggap ng pera sa kanya. Ang totoo daw ay kapag titext niya si Espinido, kung may nangangailangan ng pera, papadala niya ng pera, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Kung makapag-istorya siya ngayon, makapagsalita siya, akala mo sino siyang malinis. Samantalang noon, ang bait-bait niya nung nasa kustodiyan namin. In the first place, he is a drug lord. Kahit na granting na dismiss yung kaso niya, still, he remains a drug lord. Alam ng mga tao yan. Kahit na nakakulong siya sa NBI, gumagana pa rin ang droga doon sa lugar niya, Albuera. Tapos ngayon, gagawa siya ng istorya. Masyado siya sinungaling. Ginaji dyan si Senator Bato dyan po kay Kerwin Espinosa dahil nga po sa mga sinabi nito doon sa Quadcom. Yun po kasing self-confess na tinatawag na yan, di ba nga? Sinabi nga ni Kerwin, ikaw man ba nasa alanganin ka, di ba? At ikaw ay tinatakot, may sinasabi sa yung gagawin sa mga mahal mo sa buhay, hindi ka ba talaga aamin? Sabi nga ni Kerwin Espinosa, kahit pa ang nangyari kay Rizal ay aaminin niya nung oras na yon, 'di ba? Kaya po kumbaga si Kerwin Espinosa
nung na-dismiss ang lahat po ng kanyang kaso, natubos niya ang kanyang sarili mula po sa pagiging tinatawag nga na drug lord, di ba? So, ibig sabihin, hindi totoo ang lahat ng ibinintang sa kanya at eto nga po ay kumbaga panggigipit lamang ng administrasyon ni Digong laban sa mga Espinosa. Ay baka gusto nilang sila'y makapwesto diyan ni Michael Yang, 'di ba? Baka gusto nila si Michael Yang ang makapwesto diyan sa Leyte. Kaya ganun siguro. Ngayon, nako, balik po tayo dito sa sinasabing congressman na kaibigan daw po nung may-ari ng bahay na pinagtakbuhan nitong mga ano na ito, nitong mga POI, yung 7 PNP ng Ormoc na pumunta po doon sa bahay daw nitong engineer. Kaibigan daw po nitong congressman na ito na tinutukoy nga ni Kerwin ay si Richard Gomez. So ngayon po, meron pang nalalaman si Kerwin Espinosa. Panoorin po ninyo. So, sir, alam niyo naman siguro sir, yung mga statement nilabas ni Congressman Richard Gomez. Ano po yung ano yung masasabi niyo dun? Ang masasabi ko, hayaan na natin ang ating kapulisan na mag-imbestiga sa pangyayaring nabaril ako at saka huwag nating pangunahan ang investigasyon. Congressman Richard and Dulce Torres, payo ko lang sa inyo, huwag kayong maging guilty kasi wala naman akong sinasabi kung sino ang nag-utos sa person of interest para pumunta ng Albuera o ano man o sangkot man sila sa pangyayari. Ang tanong ko lang sana sa inyong dalawang mag-asawa, bakit nandito ang kapulisan ng Ormoc at may dala-dalang baril na high-powered at hindi pa lisensyado? Yun lang po ang tanong ko sa inyo. Sana masagot nyo ng maayos at maliwanagan kami. Doon po sa statement ni Congressman Richard na scripted daw po. Kung scripted, isipin mo, sa dibdib ang tama ko. Nakita ng media personnel kung gaano kalaki ang sugat. At natamaan pa ang kapatid ko. At natamaan pa ang isang minor de edad. Yun ba ay scripted? At may nahuling person of interest na mga pulis mismo sa Ormoc City. At hindi ordinaryong pulis, city director at may si Colonel Jongko. Ano? Sino sila? Kasama ang city director tapos may mga dalang corporal. Ano yon? Selected Special Forces. Ano po yung masasabi din niyo, sir, dun sa statement ni Congressman Richard na wala daw naganap na parachutes? Hayaan natin yung mga pag-iimbestiga ng ating mga investigador kasi may mga eyewitness naman tayo kasi nung nangyari ang pagbaril sa akin, hindi naman ako mag-isa. Maraming tao sa palibot. Siguro hindi namin ilulutang kung sino yung witness namin. Talagang kitang-kita sa dalawang mata niya ang tao na pumalabit sa gatilyo. Aside from the 7, are there others pa po? Oh, meron. May iba pa. May umiscape na 3. At ang 3 na 'yon, na-identify ko na. Identify ng tao na nakakita kasi palagi yang pumapasyal dito at known din siya na pulis, mga pulis. After ma-file namin yung kaso, maybe this afternoon, mag-supplemental kami para doon sa pulis na nakatakbo. Parang
parang sumali siguro ng fun run. At magaling ang coach nila. Yun ang coach na gusto kong malaman pagdating ng panahon, kung sino ang coach nila. Pero, taga saan po itong 3 others? Sa pagkakaalam ko, ay ito ay taga-Ormoc. Ang sabi ng ating eyewitness, taga-Ormoc. Hindi taga dito. Oh, ayan, nako, sabi ni Kerwin. Kung Richard, nako, wag ka daw guilty. Nako, kasi pumunta ka agad di ba? At yun nga po mga kumbaga itong mga nalalaman ni Kerwin, posible po na kasi tugma yung mga nalalaman niya, yung mga sinabi niya from the first day na nangyari ang insidente na ito, tugma din po doon sa sinasabi ng PNP. Tugmang-tugma. Kaya po ngayon, 'di ba, labanan na lang to sa sa kaso talaga. At yung pong mga PNP ng Ormoc na nahuli nga po doon sa bahay ng isang engineer na kaibigan daw ni Congressman, nako, meron silang mga gamit na tinetest pa para malaman kung ito po ay pinaputok. So hihintayin pa daw, 2 days pa daw po lalabas ang result diyan sa pag-aaral diyan po sa mga kagamitan na yan. Nako, eto nga si Congressman Richard ay tingin ko na may nagsabi na manahimik na, wag nang kumibo kasi yung kanyang mga paunang statement pa lang ay medyo nagpasama na sa kanya. So kaya siguro may nagpayo na manahimik na lamang at huwag na lang magsalita patungkol dito sa issue ni Kerwin. Ngayon po, etong si Kerwin kasi alam nyo nung lumabas po ito after ng madismiss ang kanyang mga kaso, sinabi niya na willing siyang makipagtulungan sa ICC. Willing siya na kung maimbestigahan siya, gagawin daw po niya yan at tutulong siya sa investigasyon ng ICC. Ngayon po, after din na mangyari itong bagay na ito, itong insidente na ito kay Kerwin, inulit niya ulit. Siya daw po ay papayag na maimbestigahan or makikipagtulungan siya sa investigasyon at meron po siyang kumbaga tinutumbok. Dito po yan sa Quadcom. Ito po yung video. Palagay mo, sino ang nag-utos para ipapatay ang papa mo? Tayong mga Pilipino, nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos na ipapatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh. Itong si Kerwin ay talaga pong manganganib ang kanyang buhay. Nako, sana nga bago mahuli ang lahat ay makapunta na siya ng ICC. Sana, 'di ba? Kaya lang kasi nangangampanya siya no. Kumakandidato siya. Siguro baka pagkatapos ng eleksyon, manalo man siya o matalo, lakarin niya na yan, puntahan niya na sa ICC, si Digong. Magano na siya doon, di ba? Magreklamo na siya doon, magsama siya ng abogado at mag-complain na siya doon. Makipag-ugnayan na siya kay Attorney Cristina Conti na gusto niya nga tumestigo at magreklamo o ihabla si Digong doon po sa ICC before pamahuli ang lahat. Dahil nga po napakainit, tingin ko napakainit sa mata nitong si Kerwin Espinosa. Kumbaga 360 degrees ang nakapalibot sa kanya yung mga kalaban di ba? Medyo mainit talaga. Biruin mo si Bato, napa-comment, sinabihan siyang buwang. 'Di ba? Tapos si Richard Gomez, 'di ba? Bumanat kaagad, 'di ba? Kumuda kaagad pumunta kaagad nung nangyari yun kay Kerwin.
'di ba? Ang sabi naman ng PNP, wala naman silang nakikitang, ano dito, gurgurmi na ano, na indikasyon ng gurgurmi. Isa pa nga po, sino ba naman tao ang magnanais na masaktan ng ganyang kasakit? Nadadala na lang si ano, si Kerwin, siyempre may mga gamot, alam niyo po kung ikaw ay, mayaman, marami kang pambili ng mga gamot, hindi mo mararamdaman yung sakit. Kapag nawala ang epekto ng, gamot, inom ka lang ulit para mawala yung sakit, 'di ba? Yan ang, nangyayari lang kay Kerwin, yung adrenaline ang, kumbaga ng nangyari. Kumbaga ano siya, na ano siya, na lalo siyang lumalakas the more na nararamdaman niya yung sakit, lalo siyang lumalakas dahil nga po sa nangyari na muntik-muntikan na talaga siya. So, abangan po natin ang mga update dito sa mainit na ito na usapan sa SOCMED. Si Bato sumagot, si Richard pumunta kagad, si Kerwin laging naka-live, laging nagbibigay ng kanyang mga komento. Nako, hanggang kailan kaya ito matatapos? Dahil ang kailangan po dito ay ang investigasyon, resulta ng investigasyon ng PNP kung ano po ba ang dapat na susunod na hakbang. Makakasuhan kaya ang mga POI na mga PNP or MOC or ito ba ay mga maabsuelto at sino nga kaya talaga ang sinasabi ni Kerwin na coach, yung coach daw ng mga mga PNP doon sa Ormoc. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, mama, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.